Magandang araw po! Welcome to E-Katalk Episode 3, Eksorsismong Katolikong Aral, Talakayan at Kwentuhan ng Diocese ng Novaliches tungkol sa posibilidad ng mga bata na mapailalim sa diabolical oppressions. Magsimula po tayo sa isang pananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama makapangyarihan, buong pagkukumbaba kaming lumalapit sa iyo, humihiling ng iyong banal na proteksyon para sa lahat ng mga bata, lalo na sa mga maaaring madaling kapitan ng masasamang puwersa. Balutin mo po sila ng iyong liwanag at ng iyong pag-ibig at ipagsanggalan sila laban sa anumang anyo ng kasamaan. Sa kapangyarihan ng sakripisyo ng aming Panginoong Hesukristo at biyaya ng Espiritu Santo, wasakin mo ang bawat tanikala ng kadiliman at alisin ang anumang impluwensyang nais silang saktan. Panginoon, palakasin mo ang pananampalataya ng mga magulang upang kanilang maitaguyod ang kanilang mga anak sa iyong katotohanan at pag-ibig. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang mga batang ito, O Panginoon, sapagkat alam namin ikaw lamang ang kanilang kanlungan at kalasag. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Muli magandang araw po sa inyo. Ito po ang ating tanong sa episode na ito. Father, posible po ba na ang sakit ng isang 3 taong gulang na bata ay dulot ng Diablo kahit na siya ay inosente? Ang sagot po natin, opo, posible na ang demonyo ay makapang-api sa sino mang nilikha ng Diyos, anuman ang kanilang kalalagayan o edad. Para po sa mga Katoliko, ito ang dahilan kung bakit hinihikayat ang lahat ng mga magulang na pabinyagan agad ang kanilang mga bagong silang na sanggol sa lalong madaling panahon upang sila po ay maging anak ng Diyos at mapananggalan o maprotektahan ng kaniyang pagmamalasakit na pag-aaruga. Gayunpaman, maaaring pahirapan ng masasamang espiritu kahit ang mga inosenteng nilikha. Alam niyo po, sa katunayan, maaari pa silang pumasok sa mga hayop gaya ng nakikita sa Mateo 8. Ano ang maaaring dahilan ng pagpasok ng masamang espiritu sa mga bata? 2 bagay po. Una, ito ang kalikasan ng evil spirits. Sinasabi sa Ebanghelyo ni Juan 10, ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay, at pumuksa. Ikalawa, ang kawalan o kakulangan ng grasya sa spiritual na estado ng mga magulang sa mahabang panahon. Ang spiritual at moral na otoridad ng mga magulang sa kanila pong mga pamilya ay maaaring humina kung wala silang matibay na personal at eklesyal na ugnayan sa Diyos sa mahabang panahon. Halimbawa, kung ang mga magulang ay nagsasama lang at hindi po kasal sa simbahan, o may kaugnayan sa mga gawaing okulto at iba pa. Ang kakulangan ng ugnayan sa Diyos na nasira ng mortal na kasalanan ay nagreresulta rin sa kakulangan ng espiritual na otoridad sa kanilang mga anak. Bakit po? Dahil ang panalangin ng proteksyon ng mga magulang para sa kanilang anak, mga mahal sa buhay, at kahit sa kanilang ari-arian ay nawawalan po ng bisa kung wala silang tamang ugnayan sa Diyos. Posible pa rin bang maapi ang isang tao kahit siya ay nabinyagan na? Ang sagot, opo. May isang kaso halimbawa ng isang madre po na sinapian ng demonyo kahit siya ay nabinyagan na. Siya ay na-confirm na rin. Dumadalo sa araw-araw na misa at palagi pang nagdadasal. Ngunit, alam niyo po, natuklasan na noong siya ay nasa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina,
siya ay ritual na inalay kay Satanas dahil ang kanyang ina ay isang satanista. Nang siya ay sanggol, siya ay pinabayaan at kinalaunan, inampon at pinalaki bilang isang Katoliko ng mga madre. Bagaman ang sakramento ng binyag ay naging epektibo sa pagtatalaga sa kanya bilang anak ng Diyos, hindi po ito tinanggap ni Satanas ng buong puso. Sa halip, pinalakas niya ang pang-aapi, obsesyon, at kahit pagsapi bilang paghihiganti. Bagaman umabot sa antas ng pagsapi, hindi maaaring angkinin ng Diablo ang kanyang kaluluwa dahil sa tatak ng binyag. Maliban na lamang kung kusa niyang isusuko ito bilang isang adult. Sa huli, sa pamamagitan ng isang solemne at ganap na eksorsismo upang tuluyang putulin ang satanikong konsekrasyon, si Satanas ay lubos na napalayas mula sa katawan po ng madre at natapos ang lahat ng uri ng diabolikong pang-aapi at paniniil. Samantala, napakahalaga na agad ipasuri sa mga doktor tulad ng mga pediatricians ang kalusugan ng mga batang maaaring nakakaranas po ng kakaibang karamdaman upang mabigyan po sila ng agaran at angkop na lunas kung sakaling may tunay na sakit o karamdaman. Kaya po, isang paalala para sa lahat po ng mga magulang, huwag na pong i-delay ang baptism ng inyo pong mga anak. Maraming salamat po.